Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Mga member o mga worker, parehong ikinamatay. Pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa. Pwede naman yun. Bakit puro baril? Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng utraidor sa inyo. Yan po ay kasinungalingan. Imbento po nila yan. Ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung Paaro dito sa Kingdom. Because Paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCG, RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Opo. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng Nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. nag-train. Opo, yung under po ng sa training. 1105th Opo. Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media company Pero po. yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. Sir Ito po Edward. yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ang po is Philippine Army Affiliated Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Signal Battalion, Battalion. yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam, tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jaruk. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa sakop ata yan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan.
Nakasama ko po yan. Open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Opo. Battalion. Opo. Under po ng Okay. security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Opo. Resita. O, Opo. tiging kayo naman sa security, Sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi pari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako, since 1999. I started yung nag-solicit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ate Gingging, yung naranasan niyang fasting, na uso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na ma-survive yung physical nila, inom ka talaga pag pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming mag-ingay. Yung na isang beses na, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling kina atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan po si Simon nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo. Way back, ano yun? Hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jaruk. Kasi yung lupa niya doon, ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao? Or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit, kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jarog, Siya ang pumatay siya kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jarog, Okay. nagkasama ko siya sa KOGC compound, doon sa Katitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero hindi namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niya, yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na
na kung saan magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Kung hindi siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, naranasan ko po nung kasakit ako ng yun, pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasay, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Southern Philippines Opo, Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung serbisyo doon. Pero sa ngala na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 nakapagtrabaho. million Oo. every, ano ba yung sinabi kanina? Ay, yung Every buong month. pinag-anuhan namin. Oo. Yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi. Nakakontribute ka ng pera tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-check up ka sa SPMC. Tapos niyan, ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung lingap. Aha. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, pinatawag nito yung ano po Madam Show, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, nung malaman nila, "Uy, Kibuloy, mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng ano?" Eh, yun na So, nga. ayuda. Ganun po yung ano. Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na medical care nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun. Yung sila Colonel Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan ng mga babae doon. Parang dito, malaking ganito, tapos parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung binibigay sa amin, supply, sabon. Ayan. Ayun po, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan, weekly, or 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare, tapos may pako. Opo. Ito, very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado, sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. nag-ano po tayo ni attorney, yung Sa kami, yung office about ko. sa yung coming na hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Tigingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos, pag naanuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Yung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yon, uso yung pinalabas na nag-glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enting Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganon. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung, Wow. yung faith mo, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya. Yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang,
may sinabi si Inting bago ko na ibigay, buti na lang hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Do, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, naiba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yun po ang sabi niya sa akin. Baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos bukod sa silang bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Hibuloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido. Lambayon. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino Lambayon. po. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na medyo na... Kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nangharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Aha. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LJ Lindaan, yung sa James Angels, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa amin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, nung ginamit niya doon sa Julo. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or Opo, kasali na yan sa Julo, buong ng Tamayo. Jolong. Julo, Sitio Julo. Sitio Jolo. Opo. Okay. So yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na banta. Kayo? Pero parang lang ba, yung pag ka dyan, piniksian lang, na mayroong riding in tandem. Kaya po ako, natakot din po ako sa mga kasamahan ko na staff. Kasi, konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung number. Siya, nirason ko na lang na, iwan yung ko, nandoon sa isang cellphone ko yung makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, parang Iba na to Mayroon namang inutusan ng si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, sila Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naalala ko po doon sa yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Faciol, na binanggit mo rin dati sa video interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po, yung isang pastor na pa po yung si Dishera, yung apelido Dishera, worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi kahit sabihin mo na Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So panay baril ang pagbaril ang ikinamatay. Panay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong fall guy, mga ganun po. Okay. So may mga fall guys pa. Na nahuli. Tapos hindi naman pala yung
Yung totoo, kumbaga, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa ano, sa mga suspect, yung ganun po na ano, sinikreto ng police station. Alright. Dagang salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lazel Lagos, proud po ako sa iyo Sir Edward, yan ang totoong testimony, walang script at diretso ang pagsasalaysay. Pahayag naman ni Nery Ortigas, grabe ka Quibuloy, organize talaga mga diskarte mo. Malamang dyan kumuha ng idea si Aguila sa'yo, pagbabayaran mo talaga sa lupa at langit ang lahat ng pinagagawa mo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Roberto Aresma, panay hearsay lang din, walang matibay na ebidensya yung mga witness, walang credibility at parang nabayaran lang, in short scripted. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.